Sulitin na ang araw, magiging maulan na sa Sabado dulot kay Pepito. Update, ayon sa latest forecast ng Pag-asa, makakaranas ng malalakas na ulan ang iba't ibang bahagi ng Luzon sa inaasahang pagpasok ni Pepito. Red, 200 mm dagdag ulan, ang Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon Province. Orange, 100 hanggang 200 mm ulan, ang Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Batangas, Bataan, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Zambales, Aurora, Nueva Ecija, Catanduanes, Albay, Marinduque, Sorsogon at Northern Samar. Yellow, 50 hanggang 100 mm ulan, ang Samar, Eastern Samar, Biliran, Masbate, #Romblon, Leyte. Posible pang magbago ang mga forecast, samantala, maging alerto Bicol Region at Central Luzon, track ni Bagyong Manyi, Pepito, lalo pang bumaba. Ang Bagyong Manyi ay kasalukuyang inaasahang kikilos patimog kanluran sa susunod na 12 oras dahil sa impluensya ng high pressure area sa timog ng Japan. Pagkatapos nito, inaasahang babalik ito sa direksyong kanluran habang papalapit sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility, PAR. Posibleng pumasok ang bagyong ito sa PAR mamayang gabi, 14 ng Nobyembre, at tatawagan itong Pepito sa sandaling pumasok ito sa ating teritoryo. Sa loob ng PAR, inaasahang kikilos ang bagyo patungong kanluran mula bukas hanggang Biyernes, 15 ng Nobyembre, bago ito lumiko patungong kanlurang hilagang kanluran mula Sabado, 16 ng Nobyembre, hanggang sa natitirang bahagi ng forecast period. Batay sa kasalukuyang track forecast, posibleng maglandfall si Pepito sa silangang baybayin ng Katimugang Luzon sa katapusan ng linggo, 16 o 17 ng Nobyembre. Subalit, dahil sa posibilidad ng pagbabago sa forecast track lalo na sa ika-4 at ika-5 araw, maaaring magbago ang landfall point mula sa silangang baybayin ng Gitnang Luzon hanggang sa silangang baybayin ng Silangang Visayas. Inaasahang lalakas pa ang Bagyong Manyi at magiging isang malakas na tropical storm bukas ng hapon o gabi at maaaring umabot sa kategoryang bagyo pagsapit ng bukas ng gabi o Biyernes ng madaling araw. Hindi rin isinasantabi ang posibilidad ng mabilis na pag-intensify nito, kaya't posibleng umabot sa kategoryang super typhoon ang bagyo habang nasa karagatang Pilipinas at maglandfall ito sa peak intensity. Bagaman masyado pang maaga upang tukuyin ang eksaktong mga lugar na maaapektuhan, halos buong Luzon ay nasa peligro ng matitinding pagulan, malalakas na hangin, at posibleng storm surge na maaaring magdulot ng mga epekto sa mga naturang lugar. Kahit magbago ang landfall point, maaaring maranasan pa rin ang mga panganib sa lupa at baybayin kahit sa mga lugar na wala sa direktang dadaanan o nasa labas ng forecast confidence cone. Pinapayuhan ng mga komunidad sa Luzon na manatiling naka-antibase sa mga update at maghanda para sa posibleng mga panganib na dulot ng bagyong ito. Manatiling naka-antibase sa mga susunod na update dahil maaaring magbago pa ang mga ipinakitang forecast track sa mga susunod na oras at araw.